Treasure hunting weekend, mga katiats. Napakaganda ng aming puntahan ngayon kasi ito'y legendary tuog tree. Hindi lang ito tuog, ito'y super centennial old tree. Buhay pa pero merong napakalaking chamber sa kanyang trunk, sa kanyang parting baba ng kanyang trunk ay kasing laki ng isang kwarto ng bahay ang chamber doon. Kaya pwedeng merong laman, pwedeng may nakabaon mismo sa chamber ng old tree or sa gilid nito or sa front. Kaya napakaganda at I can't wait ng matagal para hindi ito makita. Kasi kanina nang habang sumasakay kami sa sasakyan ay nakikita ko na ito sa malayo pa lamang kasi napakataas ang kahoy na ito. Kung tingnan sa malayo ay parang maliit lang, pero kung lapitan mo na ay naku, sa tingin ko 200-year-old na tuog tree yan. Kasi napakalaki talaga ng kanyang itong parting baba ng puno. Pwede ngang gagawa ka doon ng isang kwarto sa loob at gawin mong tree house. Kaya lang ingat lang tayo sa mga ahas ngayon kasi nagsilabasan ang mga cobra ngayon dahil sa climate change, itong pag-init ng panahon. Okay, so kasama natin ang ating mga katiats dito, may-ari ng lupa, si Invisible Man, narito si Pendulum, and yours truly, the Surigao Sun. At napakainit ngayon ng panahon, mga katiats. Kaya hihingal talaga kayo. At wag muna sigurong maghukay sa mga panahon na ito. Kasi kung meron kayong kondisyon sa puso ay delikado. Pero ito yung pagkakataon na medyo walang tubig ang ating mga hinuhukay. Kasi super init, super summer ang panahon, kaya hindi umulan, kaya medyo maganda maghukay sa panahon na ito. Kaya nga lang kailangan nyo ng itong magandang bubong. Malagyan nyo ng mga tent or bubong or trapal ang inyong pinaghukayan para lalamig ang paligid. Well, ito na yung tuog tree. Tingnan nyo mga katiats, oh. Buhay na buhay. At kung tingnan mo ay parang ordinaryo lang na tuog na ganyang kalaki, pero paglapitan natin yan ay napakalaki talaga. Makita nyo mamaya ako ipapasok dyan, parang ano lang ako dyan, kaliit, parang daga lang ako sa ugat ng tuog tree na yan. Meron siyang mga katapat na tuog pero hindi kasing tanda niya at hindi kasing laki. Kaya start na namin na linisin ito kasama ang ating mga katiats diyan na nag-imbita sa atin. Sa harapan nito ay mayroong nabiyak siya at ang loob nito ay itim na itim, parang sinunog. Kaya sa palagay ko yung biyak na yan baka binuksan niya ng mga treasure hunter noon at nakuha ang laman sa loob. Napakalaki ng loob niyan, parang isang kwarto. Yung maliit na kwarto sa boarding house, ganyang kalaki. Pwedeng 4 na tao ang mahiga dyan. Ay ano, papasukin ko yan mamaya at sana ay walang mga ahas dyan para hindi tayo matuklaw. Ngayon ang front nito, ayun, no, ay merong hukay. Sa front niya ay merong hukay layo na 4-5 meters. Tama naman yan. Meron kasing ano doon sa taas, oh, yung sanga niya na deform na nakaturo pababa. Kaya siguro hinukay ng ating mga katiats dyan sa harapan niya. Pero wala daw sila nakuha. Kaya ngayon, akin muna ikutin ito. Anong meron sa gilid at likod ng kahoy.
Pagkatakot talaga ang ganito mga katiyats. Kung kayo'y aakyat ng bundok, huwag kayong mag-isa. Kasi ang cobra ay marunong din yan na mag-estimate ng tao. Kapag nag-iisa ka lang, matapang ang cobra. Pero kapag marami kayo, tatakbo yan kasi marinig niya yung mga apak. Yung mga apak ng paa, alam niya na marami, kaya magtatago yan ang mga cobra, ang mga ahas. Pero kapag nag-iisa ka lang, matatapang ang mga king cobra. Karamihan ng kinagat ay nag-iisa. Kasi alam nilang mag-estimate ng kalaban ang mga king cobras. Okay, ito pala yung gilid niya oh. Pag ikot ko mga katiyats ay naku, dalawang napakalaking mata, ilong at bibig. Lahat yan ay binutas. Ayan oh. Yan, mata na malaki, bilog, may ilong at may bibig pa yan. At doon daw sa likod ng tuog tree na ito, mayroong napakalaking bilog na parang plato ang laki na tumagos. Parang bintana ang likod nito. Okay, so mayroon tayong napakagandang tuog tree kasi may mukha pa siya, may mata, may butas pa, at centennial old tree pa. Kaya nandyan lahat ang palatandaan na mayroong nakabaon na treasure dito. Ayan o. Ikutin ko ang likod nito. Okay, so dito makikita nyo meron talaga siyang kasing laki ng plato na bilog na butas at nakaharap yan doon sa isa pang dead old tree. Isang dead old tree, hindi ko lang natamaan ng camera. Nasa 20 meters galing dito yung dead old tree na nakaharap tong napakalaging butas na ito. Ito yan oh. Bilog na bilog yan, kaya lang na side view yung camera. Yan. Malaking butas. Kaya bago tayo magpatuloy, atin muna i-analyze ito. Bago natin i-scan at i-dowsing, ay aking kayo bigyan ng aking paraan sa paghanap ng treasure sa kanyang klaseng mga butas sa kahoy. Yung ganyan. Okay, ayan, dulas tuloy ako. Kaya sandali lang mga katiyats at ako'y mag-drawing muna. Alright mga katiyats, ito ang aking ilustrasyon kung paano ko hanapin sa ganitong mukha o face marker, dalawang mata, ilong at merong bibig. Okay, siguraduhin niyo muna ang bibig nito kung anong itsura, kung bilog lang ba, nakaganyan o nakaganyan or naka-smile. Okay, kung halimbawa smiley, nakaganyan ang kanyang bibig at ang dalawang mata ay pantay, ganyan, at merong ilong ganito, yan, automatic yan na nasa harap niya. Ang peripheral vision ay 60 degrees yan na paganyan, nakaganyan yan. At ang mga area na ito sa harap, yan ang search area. Diyan kayo maghanap. Karamihan ng distansya niyan ay 5 to 7 meters. Yan, 5 to 7 meters. Sa harap kung ganyan. Pero, kung katulad nito, balikan natin ang totoong itsura nito. Ito. Ayan o. Nakita nyo ba yan? Nakaganyan yan. Bilog ang isa. Mayroong ilong. Ang bibig nito ay pabilog din, nakaganyan. So ito ay specialized deformed trees ng Japanese. Ang mga Japanese kasi magaling yan sa kahoy. Pwede nilang ibahin ang kurte ng kahoy. Meron silang special technique dyan dahil sa kanilang kultura ng bonsai. Yung pagkukulture ng bonsai tree, dyan nila nakuha yan. Kasi Japanese ang nangunguna dyan sa pag-deform ng mga kahoy.
Kaya ito, dahil malaki ang mata nito, at hindi lang malaki, triangle pa siya. Kaya automatic na bandang kaliwa, ito, dito ang digging spot. So hindi yan magbaon ng malapit sa kahoy. Kasi alam nila na kakainin ng ugat ng kahoy ang kanilang box. At mahihirapan sila. Kaya nilalayo nila yan. Kaya ang distansya ay ganun pa rin. 5 to 7 meters west or right. Okay, so bandang kaliwa natin. Pero kung ang kahoy na kaharap natin ay bandang kanan niya. So sabihin na lang natin west. 5-7 west meters. Make that 5-7 meters west. Going west. Dito mismo sa kanyang sa kaliwa kung saan tayo nakatingin ngayon. So ito ang ating i-detect using our manual detectors, and then final is scanning para malaman natin kung meron talaga dyan sa gilid niya. Okay, at hanapin natin ang mga bearing ng compass. North, south, west, east. So west ang kanyang kaliwa. Yan ang expected natin na merong detection sa kanyang kaliwa, yung malaking mata na triangle. Okay, kaya pendulum muna. And pagkatapos nito ay gagamitan din natin ng dowsing at saka ng locator. Ang tatlong ito ay mga manual na gamit. Yung isa electronics pero pareho lang. Sensitive ang mga ito sa mga minerals. Tinatawag natin na decoys. Actually, yung mga decoys na totoo ay sadyang nilagay ng Hapon. Yung mga minerals ay natural na nandyan talaga, nandyan lamang sa ilalim ng lupa, matagal na. Since sa creation ng mundo ay nandyan na yan. Pero meron ding mga decoys na talagang sadyang nilagay ng Hapon para yun ang ating ma-detect. So yan, dalawang tendencies. Okay, so tama nga ako ay merong detection sa bandang kaliwa ng malaking mata. Na-detect ni Invisible Man at ni Pendulum. Kaya merong detection. Ngayon, kasi walang papasok sa loob nitong butas, ay ako na mismo ang papasok niyan, mga ka-TX. Siyempre walang papasok diyan. Sigurado may ahas diyan, di ba? O, kung kayo, babayaran kayo ng 500, papasok ba kayo diyan? Wala pang pumasok diyan eh. Ayan no, ahas. Kaya ako na lang ang papasok para sa inyo. Matapang ako kasi sabi sa Psalm 23, sa Salmo 23 ng Salmo, ay nagsasabi na si King David na when I walk through the valley of death, I will fear no evil because the Lord is my shepherd. Psalm 23. So yan lang palagi ang aking dinadasal-dasal pag ganyan na mga may papasukin ako na yungib na maraming ahas na ganyan, kuweba, ay nagdadasal ako ng tahimik lang. Binabanggit ko lang yung Psalm 23 na yan. Yan kasi ang kapanahunan na nagtatago si King David sa bundok sa mga kuweba dahil hinahabol siya ng mga sundalo ni King Saul. Si King Saul ang papatay sana sa kanya pero dahil pinotektahan ng Diyos si King David ay si King Saul ang namatay bagkus at nagiging hari si King David sa Israel. So yan ang kwento ng katapatan ni King David sa Panginoon. Ito yung kwarto na sinabi ko na naku. Kasi diyan 5 tao, 4 na tao makahiga. So kwarto yan. Pwedeng gawing kwarto yan. Kung nasa ano lang yan, nasa lugar ko, gagawa ko ng bahay dyan sa loob.
Ayan, no? Baka diyan sa tinatayuan ko may ahas. Ayan, nilalagyan ko na lang ng effects para medyo trailing. Totoo naman na may ahas talaga diyan. Pero nandyan lang yan sa sulok. Hindi naman yan nangangagat kung hindi talaga sila makorner. Takot ang ahas sa tao. Maliban na lamang kung nangingitlog ito, ay talagang matapang yan. Okay, so lalabas na ako. Talagang creepy sa loob. Hindi lang ahas kakatakutan mo doon. Baka mayroong mga nilalang dyan na hindi nakikita. At baka paglabas mo ay ibang mundo na ang lalabasan mo. Di ba mga katiats? Maraming ganyang kwento sa malalaking kahoy. Ay meron talagang nakatirang mga ano dyan, engkanto. Okay, so ngayon ay dinadowsing ko na. Tapos na rin ito i-pendulum ng pendulum man. Ayan. So tama nga tayo. Diyan nga sa bandang kaliwa ay merong na-detect ang ating dowsing. Ngayon kung wala tayong scanner, diyan na natin yan hukayin, di ba? Kasi tumama siya sa ating pag-decode at nag-ikis din doon kung saan tinuro ko sa decoding, nag-ikis at ang pendulum naman ay umikot. Kaya dalawa ang tama. Kaya pwedeng hukayin na yan. Pero meron pa tayong pangatlong pang-test. Ito yung ating bagong gagamitan na scanner. At malaki ang ating dito, tiwala ng scanner na ito ay hindi scammer. Okay. So kung magsasabi din ng scanner na diyan ay positive, ang reading niya ay precious gold metal. So yan ang time na hukayin natin. Pero kapag hindi siya mag-positive diyan, of course, hindi tayo maghukay kasi masasayang ang ating pagod. Pero kung wala tayong scanner ay talagang hukayin na natin yan. Kasi ayan, tingnan mo na lang yung tingnan nyo mga katietso. Down, left ang mata, di ba? Yung malaking mata nakaturo sa left, down. Nakaslant siya eh. Kaya siguradong nandyan. Pero isang paraan lang para ma-confirm natin. Habang ina-symbol nila invisible man ang ating scanner, ang ating proton, ngayon ako naman ay pupusing muna dito kasi 1 in a million lang na makakita tayo ng ganitong 203 na legit marker for treasures. Ayan, yung ini-imagine natin ng mga mukha nandyan, no? Yung nakikita natin sa mga drawings, mukha sa kahoy. Okay, so time for scanning. Umpisahan na natin to mga katiats. Ito yung hukay sa front. Walang nakuha, kaya wala sa front. Amin na, dinetect kanina yan at hindi siya nag-detect. Okay, so umpisahan na natin ang scanning. At dahil sa napakahaba ng video, minabuti ko na gumawa ng part 2 video ng ito, ang pag-scan dito sa gilid at ang likod ng kahoy. At maganda ang pangalawang video natin. Hanggang dito na lang muna. Paalam na at God bless sa lahat.